Okay, so I am the second reporter. So first of all, we're going to read the problem solving. How many terms are there in the geometric sequence whose first term is 50, last term is 2 over 25, and common ratio is negative 1 over 5. So bago tayo mag-umpisa, hahanapin muna natin yung given ng ating problem. So, A sub 1 is equal to 50 kasi ang first term natin is equal to 50. So, A sub n is equal to 2 over 25 because our last term is 2 over 25. So, our common ratio or R is equal to negative 1 over 5. So, using formula, ang gagamitin natin formula is kagaya lang din ang ginamit ng nag-report sa number 1. So, A sub n is equal to A sub 1, R then exponent n minus 1. So, A sub n natin is 2 over 25. A sub 1 natin is 50, then parenthesis, negative 1 over 5, then n minus 1. So, ang hinahanap natin is n. So, ngayon naman, paano ko nakuha yung 1 over 5, then may exponent na 4. So, ang hinahanap na natin is yung exponent natin, then nag-proceed na ako sa ganito. So, ganito po yung ginawa ko sa problem solving. So, kailangan natin tanggalin yung negative 1 over 5. So, ang unahin natin is yung 2 over 25, and then yung 50. So, ito yung ginawa ko. So, kapag naghati tayo ng fraction sa whole number, minumultiply natin siya sa reciprocal. So, 2 over 25 times 1 over 50. Kapag using your calculator, kapag kinumplete natin to, is yung magiging sagot natin is 2 over 1,250. Then, kapag kinumplete naman natin to 2 over 1,250, ang magiging sagot natin is 1 over 625. So now, same lang din dito sa ginawa ko. Paano ko nakuha itong 1 over 5, tapos exponent natin is 4? Ang ginawa ko is ganito ako. So, alam naman natin na ang 1 over 5 is may exponent na siya na 1, pero invisible na siya. So, kapag ginamit natin ang 1, ang magiging sagot lang is 1 over 5. Anong exponent ng 1 over 5? Yung magiging sagot natin is 1 over 625. So, ang ginawa, kapag ginamit natin ang exponent na 2, ang magiging sagot niya lang is 1 over 25. So, hindi pwede. Kapag ginamit naman natin yung exponent na 3, ang magiging sagot niya is 1 over 125. So, hindi pa rin pwede. Kaya pag ginamit natin naman yung exponent na 4, ang magiging kalabasan niya is 1 over 652. So, same dito. Kaya dinerecho ko na lang siya. So, n minus 1, dahil ang hinahanap natin is si n, then, ang exponent natin na nakuha is 4. So, kaya natin nakuha yung 5 kasi yung negative 1, ililipat natin sa tabi ni 4. So, dahil negative si 1, magiging positive siya pagdating